Okay, daghang salamat mga igsoon. Sa tuwag pa lang, sa akong amigo, bugtong na ang iyang ipamano. Kaya matuod siya ang Seventh-day Adventist sa true rin lang. Kunya, sa akong kausana na itawag kong apostasya, ngayon sa yes, total apostasy. Wala kay rin lang niya na. Total kami, di mo kapag nawala na, ay paliyon ka partial apostasy. Ngayon na kay total, wala yung kay dapat pang ipamutana. Kaya hukno na ang imong argumento. Hukno na ang argumento sa katang. Humana ang iyahan pagpapanood sa pag-ingon niya total apostasy. Tibok yun ay nanawala ang unang iglesia na matod niya, which is wala na rinnan. Wala ni claim na rinnan. Okay. Sa inyong basahon, ingon sa dili ko, ako gasting ko ang inyong basahon. Ano man, istiin ko, kugalian ko. Memorize na ko lang inuhang ipamatuod. Memorize na ko na, walang inyong kayo kape. Panawa yung poliso ko, na si Bro Edwin, yang yung sa kuha nga Bible, the Catholic Church is Bible book, kung poliso ko, gusto na ko nila kape. So yun sa inyong basahon. The Great Apostasy, Seventh-day Adventist Belief, page 182, paragraph 5. Yun na rin. The persecution, the Great Apostasy, the persecution of the Christian Church was brought about the first by pagan Rome, then by the apostasy within its own ranks. Ngayon na total apostasy. So, the Christian Church na ito, wala na siya kanang gitawag o kasumbayan. Kaya total mo na rin, nabungka mo na rin. Pero sakto yung tubag na total apostasy, kaya naman, ang inyong basahon, hindi lang yun mo mahimong rinlan. Sakto mo yun tubag, hindi mo mahimong rinlan. Ang inyong basahon na gitawag Understanding Book of Daniel, updated edition by Christopher V. Luaya, Alfredo G. Agustin Jr. Nag-ingon sa page page 67. Ingon sa din Anthony McPherson. It's a man is Anthony McPherson, one of the doctor of the Seventh-day Adventist, head of Department Theology of Adventist Herald. O sa ingon, Anthony McPherson says that this event, the Great Disappointment on October 22 in 1844, gave birth of the Seventh-day Adventist Church. Sakto yung tubag na natutal apostasy doon ang unang iglesia kaya ipakatao lang mo din ay sa 1844. Pastilan. Inalang ko maingon ang Kaya po yung avoid na sa rule number 13 o side comments. Side comment. Okay. Sunod. Nalong natao man eh. Pag-iyon na nagtatao, wala na yung rinap. Kaya ang rinap magod salin, nahibilin, nalalabi, rinlan sa ikes. Pag-iyon na rinlan, wala na munghong na nabilin. Dapat hinlo yun. Ito, pag-apostasin na doon. So, sakto ang libro nga, di pakatao sila sa 1844. Sakto, di pakatao mo sa 1844, dili na mo rin na. Ano ba? Sumalang niling kitawag o Captain of the House, A History of the Seventh-day Adventist, Volume 1, Arthur Waterfield Spalding. Bakit pa niya sa page 26. Without Miller's time, stating the moral awakening and the keen expectation
historical perspective. Historically, mainstream Waldensians were not 70 Sabbath keepers. Dili sa 70 Sabbath keeper. O nga, doon ako ilang nga libro, nga kinig-ingo-ingo nga mga remnant na Puritans, mga mamamatay Katoliko. Atong basahon ha? Basahon na to ha? Ingon din eh, sa libro, nagitawag ng world history. Tanaw na to. Page 80. Ato tanawon, kung kinsa ni ingon mo nga, gikan mo sa Puritans nga remnant. Ano mo ka mo ng Puritans sa pangalan nyo? Anong gino man yung Okay, dito sa basa. Okay. Wait and say. Ingon din eh. Ako tanawon. There were religious, economic, and political reasons of war. Puritans. O sa Puritans, remnant daw nila. Puritans, extreme Protestant. Extreme dahil kayo mga Protestante. O sige nga. Extreme Protestant. He had a prince, extreme Protestant, King Charles, believed that only God gave him the right of rule to choose his advisors. Nanong mamamatay man ng Protestant, diya sa ilang masahon ng itawag ko, kita ni kay Aming Taglinaw. Sa